RTC. Regarding po dito sa ngayong araw ay naglabas po ng anunsyo ang LTFRB na this 2026 daw po ay nais po nilang i-target itong full digitalization na raw po or digitization po ng mga transaction po sa LTFRB. Of course, sa usapin po ng transportation, sir. Inyong opinion po dito, sir? Yes, actually, alam mo, napakaganda niyan kasi noong October when nag-change ng leadership ang LTFRB, napunta si Chairman Vigor Mendoza sa Transportation Franchising Regulatory Board. Napag-usapan namin na hindi talaga maaalis yung problema natin sa mga prangkisa na to kung hindi natin i-digitalize yan. Kailangan kasi yan magkaroon na talaga ng hindi na dumadaan sa tao, no? Kasi ang nangyayari ngayon yung corruption because dumadaan yung tao sa tao rin, no, ng LTFRB. Kaya nung nag-meeting kami, kasama namin yung ibang hanay ng public transportation, napagkasunduan namin na talagang itulak na yung plano na yan. So kaya talagang masaya kaming lahat ngayon dahil pare-pareho kami ng mindsetting para maiwasan itong mga korupsyon na to. Alam mo, Bombo Marian, Mm. grabe, 'di ba? Alam naman natin 'yan, even sa ibang region, sa Region 1, sa region ninyo diyan, talaga ang korupsyon nandoon. Pero sa tingin namin kung talagang ano natin 'to, hindi na dadaan sa mga tao, digitalize na nga, digital na yung gagamitin natin, so mawawala na yung korupsyon na 'to. Kumbaga liliit yung porsyento na magkaroon pa ng corruption sa hanay ng public transportation through LTFRB franchising. Okay po. So, bale sa tingin niyo po, sir, ay very timely or napapanahon po itong target na ito ng LTFRB na digitization lalo po at nasa kalagitnaan po tayo ng ayun, pag-iimbestiga sa ngayon sa usapin po ng corruption po, sir? Yes, dapat napapanahon 'yon kasi talaga naman na alam naman hindi naman nila maitatago 'yan. Sino man ang naupo diyan sa LTFRB na talagang ang korupsyon sa linya na 'yan talagang malala. So, at least nagpapasalamat kami ngayon sa bagong liderato, no, dahil pinakinggan din yung mga suhestyon at mismong open ang mind ngayon ng bagong chairman ng LTFRB at saka mga board member nila na ayusin na. Ibig sabihin, ito na yung pagkakataon na sinasabi nga namin na mabawasan na ngayon yung korupsyon na nangyayari sa hanay nila. Mm. Okay. May malaking ambag po ba dito ang mga katulad po ninyong mga transport groups and organization po Sir Ariel para para ma-push through etong naging target po na ito ng LTFRB na digital shift po ngayong 2026? Yes, oo. Kasi pag-upo pa lang ni Chairman Vigor Mendoza, isa na yan Opo. sa pinag-usapan namin, no? Kami mismong dalawa muna nag-usap. Then, pinaalam namin sa mga kasama kong leader, no? Sa lahat ng mga leader. At lahat naman pumabor, no? Para dito, para nga maiwasan na nga yung korupsyon na ito. So, pumabor. Kaya nung nagpa-meeting si Chairman Vigor sa mga leader, iba-ibang leader yon, Opo. talagang kinausap niya isa-isa, hindi lang galing sa akin, ano? Siya Opo. mismo pinatawag niya. Hindi ito buuang meeting, kundi inisa-isa talaga. Bawat sektor, andun ng truckers, andun ng buses, andun ng jeepney. So, lahat naman na sumang-ayon na gawin ito. Kaya nga, Mm. nagpapasalamat din kami na sana matupad na, mapadali, this year, sana matapos agad. Mm. Okay po. At kasabay po nito yung pagnanais sa magkaroon po ng digital shift. Sa tingin niyo po ba, Sir Ariel, ito po ba ay mahirap kaya yung magiging transition, sa tingin po ninyo sa usapin po ng transportation or hindi naman po, sir, kung magiging biglaang full digital shift na po ngayong 2026? Hindi naman siguro kasi ang plano naman diyan unti-unti, no, by Mm. kung maaayos lahat ng LTFRB yung mga kailangan nilang gawin, magsisimula yan kasi second quarter of this year, April, Hmm. May, June paakyat, no? Kasi isa-isahin mo yan, hindi naman mabibigla mo yan dahil may system na kailangan mong sundin. So dun sa pag-uusap namin, gradual ang Mm. pagta-transfer nung ano, unahin lang namin talaga yung application ng franchising na kailangan hindi na dadaan sa tao para wala nang pera. Kumbaga lahat na sa computer na natin yan lahat idadaan.